salamat. Ang Panginoon ang ating pagmaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Dakilang pag-ibig ng Diyos kay nanatipon sa banal na misa. Halina po kayo at sama-sama tayong dumulog sa Diyos sa kanyang pag-ibig at pagmamahal at pagkalinga na kinakailangan natin sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang buhay puno ng pag-asa, hindi po ba? Pero napakita natin ang kahalagahan, kahulugan nito, at kapag natagpuan na, talagang wala na iba pang mimitiin kundi ang makapiling ang Diyos sa tuwina. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang kalooban sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning na pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ng Panginoon, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay at na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalan niyang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puon dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon,
dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Hindi pa rin lingid sa ating alaala, hindi po ba ang ating mabuting balita na ito'y natunghayan natin noong lamang linggo. Ito'y kalahati noong mahabang pagpaliwanag ng ating Pinasokristo o mga katangian o mga paghayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ito'y nasa talinghaga pa rin, ninanais na ating Pinasokristo na ang lahat ay makarinig, ang may pandinig ay makinig. Kaya ibig sabihin, itong mga pahayag ng tungkol sa paghahari ng Diyos, kailangan itong maunawaan, bigyan ng halaga at kahulugan, at bigyan tayo ng pagpapala ng Diyos, at upang ang kung ano yung ating ginampanan bilang pinili natin at pinapahalagaan ay maging pagpasawalang hanggan. Ito be in eternum, ikang hanggang katapusan ng sandaigdigan. Una, pinapakita sa ating mabuting balita at ang mga talinghaga ang the importance of life that God has given unto us. Kaya ibig sabihin, ito rin ay unang pong napakalaking hamon para sa atin din ito, sapagkat minsan ay nawawaldas ang buhay natin, nawawala ng direksyon, nawawala ng saysay dahil sa maraming kabiguan, dahil sa marami nating hirap at pasakit, kalumbayan, pangulilan na nangyayari sa buhay natin. Dumarating sa buhay natin, parang napakahirap ng mabuhay. At baka dumating baka taon, sawan-sawa na ako, hirap na ako sa buhay, gusto ko nang mamatay. Itong mga bagay. Pero babalikan pa rin natin ang kahulugan ng buhay. There is always great importance of life from the start till the end of time. Kaya upang sabihin, kung ito ang inyong magiging pamantayan, pinanununtunan, what follow suit are all other things that God would like to impart to us. Marami pang ibibigay because ang pinakamahalaga rito, give importance in life so that whatever teachings that the Lord is going to give us, it will be rendered very effectively. Kaya may pagpapahalaga itong matalinghagang ito. Kung wala kang importansyang binibigay halaga mo sa buhay mo, baliw wala itong matalinghaga na ito sapagkat ito yung nakasalalay sa isang napakagandang, ayoko sabihin condition, pero isang magandang paglalarawan ng buhay. God is giving this importance in life and we should be doing this to us.
Yan ang una ko nakikita. Ikalawa, there is always a guiding force of the Lord to beautify our life as we have dignified its importance. Di ba? Ay ibig sabihin na ang panig ng sa Diyos ay lalong bigyan tayo ng magandang buhay at hubugin ito sa tamang landas. If we give importance because it is God's way of giving its also importance, ito naman ang sustenance ng Diyos para sa buhay. Lalo niyang pinagaganda, lalo pa niyang binigyan ng paghubog, lalo pa niyang pinahalagahan ng buhay nito. At sa tulong at awa ng Diyos, nakakaroon ito ng realization, ng buong kaganapan for us to succeed more in many events in our life. Kaya kapag nakita natin ang halaga, nakita natin ang Panginoon nagsusustain, palaging tayong pinangangalagaan, pinoproteksyonan, pinapatnubayan, it is a realization on our part to continue what life that God has given unto us and His support to all of us. Di ba? Tulad nito ating mga talinghaga, sapagkat meron pa ritong pinahahayag ang talinghagang kasaysayan sa likod nitong mga kasaysayan na ito. Sapat ang talinghaga, hindi lang sasabihin, ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos ay katulad ng nakabaong kayamanan. Tapos na. Hindi. Sa buong istorya, sa mga nilalaman ng talinghaga dito umiikot ang natin sinabi, the importance of life. Dito umiikot ang God sustaining that kind of life. Pinutulungan tayo, pinangangalagaan tayo. At ang ikatlo na nakikita ko sa ating mabuting balita, pahayag tungkol sa talinghaga. Ibig sabihin, there is really purpose in life at meron tayong patutunguhan. Di ba? At tayo inaalalahin ng Diyos sa patutunguhan nating lalong nagpapahalaga sa takbo ng ating buhay. Kaya ibig sabihin, nakita noong na may nakabaong mahalagang kayamanan sa ilalim ng lupa, umalis upang ipagbili ang kanyang ari-arian at bumalik pa rin doon sa kinalalagyan na may nakabaong kayamanan at binili iyon, pinagbili yung kanyang kayamanan, binili itong lupang ito, mapasa kanya lamang na ang kayamanang nahukay. Kaya ibig sabihin, yes, we give importance to life. Wala nang iba pa. It's a good realization na ito na talaga ang buhay na nilalag sa akin ng Diyos. Ito'y pangangatawanan ko na, pagyayamanin ko na, bibigyan ko ng iba yung pagpapahalaga the rest of my life till the end of time, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya merong simula, merong patuloy na pagtakbo ng magandang buhay hanggang sa buhay sa kabila. Narito ang pagpapahalaga ng buhay sa tao. Hindi nanghihinawa, hindi nagsisisi at sinabuhay pa, kung hindi patuloy nag-ibibigyang daan na talaga ang kahalagahan ng buhay na ito. Sapagat ito'y itinangi niya, pinagyaman niya, binigyan niya ng kaukulang kahalagahan at kahulugan. So it is till the end of time. Napakaganda ng hamon palagian itong mga talinghaga na ating Panginoon. Isa sa magandang hamon nakita ko, to whatever that you do, success is really nakaugnay dito. Ano man ang ibig natin bigyan ng daan sa buhay natin, there will always be successful endeavor that the Lord is going to give us. At ito ang ating pinapanalangin sa tuwina. Sabihin natin, binigyan ko po ng halaga ang aking buhay, pinagyayaman ko po ito, at hindi ako nag-atubili, nag-aalinlangan, pero patuloy pa rin. Ito ang aking ginagampan ng buhay hanggang sa wakas ng aking buhay. Nawa magkaroon ito ng talagang tagumpay na ibig kong makamit sa buhay na ito. And this is what we're going to pray sa pagdiriwang ng misa, di ba? Sa patuloy na pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin at tayo tumutugon dito, sumasang-ayon, binibigyan natin ng pagpapahalaga together with the God that we believe in. The successful life will always give us the
give us what God has given and restored upon us, all these to be realized. Talagang makakamit natin ang mga tagumpay natin sa buhay kahit na tayo minsan ba ay nadadapa, nawawalan sa isa ng buhay, pero nanunumbalik pa rin ang ating pagpapahalaga sa buhay at patuloy pa rin ang paglakad natin sa ikagagandahan lalo ng buhay. Wala bang tagumpay yan? Ako, marami pang tagumpay. Kaya tayo nanalangin para maging matagumpay tayo sa whatever life situation, in all our endeavors. Kapiling natin ang Diyos sa pataro ng elemento na binibigay daan sa mahaba at maikling kasaysayan na punong-puno ng diwa at kahulugan itong ating mga talinghagang tinatalakay. Humiling tayo sa Diyos na maging matagumpay tayo sa lahat ng ating gawain, ginagampanan, at tayo tutugunan ng Diyos. Tutulungan tayo magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanaliga, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mag-ibig na makamit, lalong-lalo na sa pagbinigyan natin ng halaga ang buhay, patuloy tayong tumatahak sa matuwid na pamumuhay. Alam natin na ang Diyos ay kapiling natin, bakit ang hindi? May tagumpay ang hinaharap nating buhay at pamumuhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa katotohanan naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina dito natin tataas ang ating mga kahilingan upang mapagtanto natin ang maraming bagay na sa pagtugon ng Diyos sa ating mga pangailangan. Nariyan siya at handang dumamay, patnubayan tayo sa pagtahak natin unti-unti, di ba? Sa pagakbang natin sa buhay nito, sapagat naroon at pinahalagahan natin ang buhay, naroon at alam natin na sinustenton tayo ng Diyos, nababatid natin na tayo ay kapiling ng Diyos hanggang sa wakas ng ating buhay at kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Itong ating mga kahilingan, bibigyan ng Diyos ng lahat ng kanyang ibayong pagmamahal sa pagmalasakit at may tunay na kagandahang loob ang Diyos. Kaya ang lahat na ito iniling natin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo.
kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sangdibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na hisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay iningayin, bilang pagkain inuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyon tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis, naming Santo Papa si Honesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. mahalaga at makahulugan ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pagpapalang handog sa tuwina hanggang sa buhay na walang hanggan, sapagkat nariyan siya at patuloy na nanahan sa ating piling sa bawat tibok ng ating pusong nanagoy sa kanyang pagkalinga. Ating ngayon awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Sa amin, at huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig.
Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkalooban mo ito'y madulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa pagtatanod po natin kalakipang ating mga panalangin at sa huli ng ating pagtatanod, narito po yung bendisyon na bibigay sa atin ng ating kabanbahalang sakramento bilang pagtatapos sa ating pong banal na gawain. Isa muna patalas tayo.
makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may karagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novoceda tritui precet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatium solus honor vertus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praise the eis. Omne delectamentum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue questimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni
Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O San